Magandang hapon mga kapatid, at nagpapasalamat po ako sa bawat isa sa pagkatang kayo po ay walang sawang nakikinig at sumusubaybay sa ating Grace Everyday, Monday to Friday po. Iintahan po namin kayo na mag-comment po sa bawat nagsasalita. Makakatulong po sa amin yan. At alam po natin na ang salita ng Diyos ay napapanahon, nakalaan pinag-iusapan. Salamat po, tayo ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw nito. Kayo po ang aming ilaw, Panginoon, na nagbibigay ng liwanag sa amin. At ang mga salita ay itinutuwing ang aming mga pagkakamali. At binibigyan kami ng malaking pag-asa. Salamat po sa pangalan ng Diyos. Mga kapatid, ang ating Panginoon ang nag-expose kung sino po yung ating kaaway. Sa Biblia po ay sabi nga po natin, yung sakit na COVID-19 o coronavirus ay hindi nakikita. Sa Biblia po, ang kaaway ng ating Panginoon ay hindi po nakikita. Satanas po. Satanas po ay in-expose ang ating Panginoon sa John chapter 8. Pero bago yan ay sa unang daanan na kung ang Panginoon ay meron kong binanggit sa Biblia na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Sa Satanas po ay meron din pong titulo na binanggit ang Panginoon, in-expose siya po. Alam naman po natin na ang ating Panginoon ay siya po yung katotohanan na nagtuturo upang ang bawat tao ay hindi mamuhay sa kadiliman o sa kasalanan. At ipinapaalam din ng Panginoon ang tamang daan sa pamamagitan niya. Sabi ko, sino talaga yung nilalapitan ng Diyos at sino talaga yung nagbibigay ng kaligtasan. Sino talaga yung nagbibigay ng pag-asa. Siya ang daan, katotohanan at buhay. At wala na po pwedeng magbigay ng buhay sa atin, kundi ang ating Panginoon Jesus. Malinaw na malinaw po sa Biblia na ating Panginoon pinagmumulan ng buhay. Sapagkat wala raw pong nilikha at sa John na hindi sa pamamagitan niya. Lahat ng may buhay ay binigyan ng Panginoon sapagkat kasang-ayon ng ating Panginoon sa desisyon ng Diyos Ama na ang lahat ay bigyan ng buhay. At ito po sa John chapter 8, basahin po natin. John chapter 8 verse 46. Nakikipagtalo po sa ating Panginoon ng mga Hudyo at ito po yung sa mga binanggit po ng ating Panginoon, especially po sa mga matatandang Hudyo na namumuno ng kapanahonan na yan. Kasama na po yung mga Pariseo at mga Eskriba. Sabi po ito, ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa. Siya'y mamamatay tao sa simula at kalaban ng katotohanan. Di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sa pagsisinungaling at ama ng kasinungaling. Binanggit ko po kanina na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito po ay pinakita naman ng Panginoon yung kabaligtaran sa Satanas. Ulitin ko po, sabi dyan, siya'y mamamatay tao sa simula pa.
at kalaban ng katotohanan. Si Jesus ay katotohanan, si Satanas po ay sa buong kabaligtaran, kasinungalingan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. At kung siya magsisinungaling, ligas na ito sa kanya sapagkat siya sinungaling at ama ng kasinungalingan. Siguro po mga kapatid, mga mananampalataya, mga niniwala sa ating Panginoong Jesus, na siya ang Diyos, siya ang Panginoon. Dito pinapakita na si Satanas po ay kalaban ng katotohanan. Kung si Jesus ang katotohanan, siya po ang kasinungalingan. At sabi sa kanya, likas na raw sa kanya ang gumawa ng masama. Magsinungaling sa katotohanan. Siya raw po ay ama ng kasinungalingan at hindi matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Minsan nagtataka po tayo bakit mayroong diablo o may masamang espiritu na laging nag-uudyok ng masama sa bawat mananampalataya. Siguro po, ang pinapakita lamang dito sa dyan, huwag na po tayong magtaka sapagkat si Satanas ay hindi gagawa ng mabuti sa mga tao. Sapagkat ang kanyang gawain ay gumawa ng masama. Kung ang ating Panginoon ay nagpakita ng kabutihan, kabaligtaran po ang ginagawa ni Satanas. Ang lahat po ng tao ay gusto niya maging masama. Kaya nga po ito yung influensyahan niya. At siya raw ay ama ng kasinungalingan, mamamatay tao, sabi doon. Sa simula pa't kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan. So, ibig sabihin, puro kasinungalingan ang lahat ng kanyang gagawin. Kahit kailan kung siya nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya sinungaling at ama ng kasinungalingan. Siya pala ang ama ng kasinungalingan. Si Satanas. Ina-expose ng Biblia, sinasabi ni Lord at ito yung sinulat dyan na kung ano po ang katangian ni Satanas. Mamamatay tao, sinungaling, at ano ba? Meron pa po itong binabanggit. Sa John chapter 8, mga kapatid. John chapter 10, verse 10. John 10:10. Sabi dito, kaya nga lamang pupunta rito ang magnanakaw at upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ito po yung katangian ni Satanas. Magnakaw, pumatay at magwasak. Naparita ko kung ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasyasya. Liwanag po yung sinasabi kay Satanas kung ano po ang kanyang katangian. Siya po ay magnanakaw. Ano po yung magnanakaw? Ang tinutukoy na pagnanakaw po dito, brethren, yung ating naalala niyo po yung si Eva at Adan. Papansinin niyo po, sila po ay may ugnayan sa ating Panginoon. Meron po silang relasyon sa Diyos. At nung panahon na yun, yun po yung inakaw. Yung karapatan nila ay ninakaw ng Satanas. Ginagawa po yun ng diablo sa kanila. Kaya nga po ang nangyari, pinagpapatatan sila po ay pinalaya sa Garden of Eden. At sila po ay namuhay na parang isang alipin. Nawala po yung kanilang karapatan. At siya po ay pumapatay. Ang number one, gustong patayin ng diablo yung mga Kristiyano. Mga taong nagpapayag na si Jesus ay Diyos. Nangangalan ng salita ng Diyos. Yan ang gusto patayin ng kaaway. Hindi po tayo bibiruin na si Satanas. Kaya nga po nung panahon na dumuntipan ng lahat ng mga propeta ng ating Panginoon ay pinapatay pag sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat ang katangian ng isa sa mga gawain ni Satanas ay pumatay.
Ang sabi pa dito ay magwasak. Ano po yung binawasak ng diablo? Ang binawasak po ng diablo ay yung magandang kalagayan ay binibigay ng Diyos. Sabi nga, naparito po pang ang tupay magkaroon ng buhay, isang ganap at kasyasya. Tayo mga tao gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng ganap at kasyasyang buhay. Ngunit yan ang gustong wasakin ng diablo. Yung magandang buhay na ibibigay sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Sapagkat ang diablo po ay number 1 pong ingitero ang diablo. Kung mapapansin niyo po, bakit po siya nagagalit sa mga Kristiyano, sa mga tao? Sapagkat sila din nagkasala, ay hindi po sila pinatawad ng ating Panginoon. Samantalang ang tao, tayo kapag nagkakasala, kapag humingi tayo ng kapatawaran, naging sinsirang tao sa kanyang paghingi ng tawad, pinapatawad siya. At yun ang hindi maintindihan ng diablo. Una, ang diablo ay nasa pilingan ng Diyos. Samantalang ang tao hindi pa nararanasan yung mabuhay sa pilingan ng Diyos. Kung pa man nagkasala ang diablo, hindi po sila pinatawad ng Panginoon. Samantalang tayo ng tao, mga kapatid, ito po ang napakaganda. Kapag tayo po nagkasala, ang Diyos ay lagi po tayo pinapatawad. Inuunawa. Kaya ang diablo, ano ang gagawin ng diablo? Hindi titigilan ng diablo upang wasakin ang relasyon, ang magandang buhay na ibigay sa atin ng Panginoon. Buhay na aagawin ng diablo yan. Sabi siya ay magnanakaw, umapatay, at nagwawas. Alam niyo, ang unang media sa kasaysayan ng Biblia ay ang mga Kristiyano. Wala pa pong media noong araw. Ang media po yung mga Kristiyano na sumulat ng Biblia. Sila po yung nagpahayag at wala po silang inilihim pawang katotohanan. Kaya nga mga media dapat, kung ano po yung katotohanan, yung dapat po sinusulat. Wala po dapat mga fake news, wala po dapat na halong panlilinlang. Sapagkat ang Biblia po ay nagpapahayag ng katotohanan. Katulad nga po nito, si Juan po ang nagsulat kung ano ang katangian ng diablo at kung ano po ang katangian ng ating Panginoon. Si Jesus ang daan, katotohanan ng buhay. Si Satanas siya ang magnanakaw, pumapatay at magwasak, siya'y mamamatay tao at ama ng kasinungalingan at wala raw pong manggagaya sa kanyang katotohanan. Bagamat si Satanas po hindi nakikita katulad ng salot ng COVID-19, pero ina-expose po ng Biblia kung ano ang gawain ni Satanas. Kaya nga po dapat po natin pakinggan ang ating Panginoon, ang salita ng Diyos, sa kung ito'y makakatulong sa atin kung paano tayo lalaro at kung paano natin makikita yung masamang nangi-influensya sa atin. Remember mga kapatid, ang diablo ay katulad daw ng leon na laging nakaabang. Siya raw ay nag-aabang ang kanyang masisila sa bawat pagkakataon. Kaya dapat tayo ng mga Kristiyano ay nag-iingat at laging nakatuon. Sabi nga, manalangin kayo kung hindi kayo matay ng tukso, sabi ng Biblia. Isa po kaya tayo dati ng tukso, hindi siya ng kaaway, ay marami sa atin na hindi nakakapanalangin. At kulang sa panalangin, kulang sa pagbabasa, kaya po tayo madaling naluloko ng ibang nangangaral ng salita ng Diyos. Marami pong nangangaral ang mga bulaan at yun po sinasabi din ng Biblia. Pero kung po tayo pangahawakan natin ang sinasabi ng Biblia na sa Jesus ang daan, katotohanan ang buhay, hindi po tayo maliligaw. At ang makatutulong po yung Espiritu ng Diyos, ang kanyang Espiritu ang nagpapapunta. Kaya may mga kapatid, napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Huwag po tayong magsasawa, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa, huwag po tayong manghihina. Yung naranasan po natin ngayon, huwag po tayong manghihina sapagkat yan po ay dinadaan tayo ng Panginoon sa pagsubok
upang lalo po tayo magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Gusto kong ipaalala ulit, dinadaan tayo ng Panginoon sa pagsubok upang lalo tayong magtiwala sa Kanya. Kailangan po natin yan dahil tayo po ay mahina. Tayo po, kinikilala po natin ang kahinaan ng tao sapagkat tayo po ay nasakitan ng laman. Madalas po tayo napapagod, inaantok, namahayaw, sumusuko. Humigiba, ano ba? Ayaw po natin ng nahihirapan, ayaw natin ng pagsubok. Ayaw natin ng pinag-uusig. Mga kapatid, ang katotohanan po, ang diablo po ang gumagawa. Pangawakan po natin ang salita ng Diyos at tayo po ay magkakagumpay. Ang salita po ng Diyos ang bibigay ng katagumpayan sa atin sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen po ba mga kapatid? Okay, basahin ko na lang po yung sinabi ng ating Panginoon. Naparito ako kung ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ang pangako ng ating Panginoon sa mga nananalig sa Kanya at nagpapatuloy na magtiwala sa ating Panginoon at pinangahawakan ang mga pangako ng Diyos. Ang ating Panginoon po ay pinagkalooban tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po ang mga pag-ibig. Salamat po mga kapatid at tayo po yung nila. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ipinakita mo sa amin yung dapat po namin pagkatiwalaan. At ipinakita mo rin sa amin kung sino po yung aming kaaway na hindi mo namin nakikita. Kaya mo, Panginoon, ang salita mo ang maging influensya sa amin. Ang magudyok sa amin, ang mga salita mo magudyok sa amin sa pamamagitan ng Espiritu. At imulat po kami sa katotohanan. Doon po kami may ligaw ng aming kaaway, ng aming kaaway ng Diablo, Panginoon, sa amin. Binubulag po ang aming mga mata upang hindi po namin makita ang katotohanan. Kaya mo, Lord, na sa araw na ito, tuloy na pagpalain mo kami ng iyong kasi. Salamat